Ninanakaw ng pagtataksil ang hininga, ngunit katotohanan ang pumapatay. Habang nag-aagaw buhay si Luna upang iluwal ang kanyang kambal, abala ang asawang si Anton sa paghahalik sa tiyan ng kabit. Itapon ng anak na babae, walang silbi, malupit niyang utos. Ngunit ang dugong itinatakwil niya ay ang nawawalang ginto ng makapangyarihang Valderrama. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Handa na ba siyang sunugin ang mundong nandurog sa kanya? Ayoko na sa kanya, Clara. Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ang isang babaeng walang pinagmulan, gaya ni Luna. Hayaan mo, kapag nailabas na niya ang mga bata, tatapusin ko na ang lahat. Ikaw at ang anak natin, ang tunay kong pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Luna, bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim ng pasilyo ng ospital. Sa likod ng makapal na salamin ng VIP maternity ward, nakita niya ang asawang si Anton, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, na masuyong humahalik sa noo ni Clara. Ang kamay ni Anton ay nakapahinga sa tila umuusbong na tiyan ng kabit, isang haplos na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng 9 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Habang ang paligid ay nababalot ng marangyang liwanag ng silid ni na Anton at Clara, si Luna ay nakasandal sa malamig at maduming pader ng pampublikong ward. Ang bawat singhap niya ay puno ng hapdi. Hawak-hawak niya ang isang maliit na pares ng medyas na kulay asul na itinahi niya gamit ang sariling mga kamay. Kahit na malabo na ang kanyang paningin dahil sa puyat at pagod sa pagtitinda ng kakanin upang madagdagan ang pambayad sa panganganak. Ang puting tela ng kanyang duster ay unti-unti nang nababasa ng tubig na dumadaloy sa kanyang mga binti. Isang senyales na ang mga sanggol ay hindi na makapaghihintay pa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang kalampagin ang salamin at itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato. Walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, unti-unting nawawalan ng lakas, hanggang sa malaglag ang tinahing medyas sa maruming sahig ng ospital. Hindi na niya nagawang pulutin yon. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila pinipitpit ng isang dambuhalang puwersa, ngunit ang sakit sa kanyang puson ay wala pa sa kalingkingan ng pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malabong paningin, nakita niyang tumatawa si Anton habang may ibinibigay na mamahaling kwintas kay Clara. Ang kislap ng ginto ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan, sa kanyang pagiging ulila, at sa kanyang pagmamahal na itinuring lamang na basura. Ang bawat tawa ni Anton ay tila isang kuko na kumakayod sa kanyang pandinig, nag-iiwan ng malalim na sugat na hindi kailanman maghihilom. "Nurse! Tulong!" Ang mahinang bulong ni Luna ay halos hindi narinig sa ingay ng ulan sa labas. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas na sahig. Ang lamig ng semento ay tumagos sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang katotohanang kasama niya sa iisang gusali ang kanyang asawa, ngunit siya ay mamamatay na mag-isa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang direksyon ng asawa bago siya tuluyang dinala ng mga mediko sa operating room. Ang pinto ng elevator ay nagsara, tila isang huling hantungan na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa isang madilim na kinabukasan. Paano nga ba naging ganito ang tadhana? Kailan naging kasalanan ang magmahal ng tapat sa isang taong ang tingin sa iyo ay isang pansamantalang gulo lamang? Habang ang talim ng anunsyo ng panganganak ay lumalapit sa kanyang balat, isang katanungan ang pabalit-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung sakaling mabuhay ang mga batang ito sa mundong puno ng puot, sapat na ba ang pag-ibig ng isang inang winasak ng sarili nilang ama? Ang tanging natira kay Luna ay ang malamig na katahimikan at ang dalawang maliliit na buhay na nagpupumilit sumilay sa ilalim ng anino ng pagtataksil. Pirmahan mo na ito. Huwag mo nang hintayin na
Kaladkarin ka pa namin palabas ng ospital na ito nang wala ni isang kusing. Ang boses ni Doña Rosa ay parang isang matalim na gunting na gumupit sa katahimikan ng silid ni Luna. Kakagising pa lamang ni Luna mula sa mahabang oras ng operasyon. Ang kanyang paningin ay malabo pa. Ang kanyang katawan ay tila tinadtad ng libu-libong karayom sa sobrang panghihina. Ngunit sa harap niya, hindi ang kanyang asawa ang nakita niya, kundi ang kanyang biyenan na nakatayo ng tuwid. Suot ang kanyang mamahaling alahas na tila nagniningning sa gitna ng pighati ng silid. Inilapag ni Doña Rosa ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kumot ni Luna. Ano ito? Ang gumaralgal na tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay tuyot. Parang lupang hindi nadilig ng ulan sa mahabang panahon. Divorce papers, Luna. O mas tamang sabihing, ang tiket mo pabalik sa basurang pinanggalingan mo. Ang sagot ng matanda na may kasamang mapait na ngiti. Huwag kang mag-inarte. Alam nating lahat na pinakasalan ka lang ni Anton dahil sa awa. Ngayong may tunay na pamilya na siya, wala ka ng puwang sa pamamahay namin. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Luna. Sa halip, lumapit siya sa dalawang munting higaan sa tabi ng kama. Kukunin namin si Leo, ang malamig na pahayag ni Anton. Siya ang panganay na lalaki. Siya ang magdadala ng apelyido ko. Pero yung isa? Tumingin si Anton sa kabilang sanggol, ang maliit at maputlang silira na nakakabit sa mga tubo. Masyadong mahina. Mukhang hindi tatagal. Isama mo na ang batang yan. Sa pag-alis mo, ayaw ko ng pabigat. Tila tumigil ang mundo ni Luna. Ang sakit ng hiwa sa kanyang tiyan ay biglang nawala. Napalitan ng isang nagbabagang galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang iniangat ang kanyang katawan. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi. Ngunit mas masakit ang marinig na itinatakwil ng isang ama ang sarili nitong dugo at laman. Dahil lamang sa ito ay mahina. Anton, anak mo sila. Kambal sila. Ang pagsusumamo ni Luna. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng asawa. Huwag mong paghiwalayin ang magkapatid. Parang awa mo na, anak. Ang sabat ni Doña Rosa habang marahas na tinatabig ang kamay ni Luna. Ang anak ng isang pulubi ay kailanman ay hindi magiging kapantay ng aming dugo. Utang mo ang buhay mo sa amin, Luna. Pinatira ka namin, pinakain, binihisan. Isang malaking utang na loob ang dapat mong tanawin. Ngayong kailangan namin ang lalaking tagapagmana, ibibigay mo siya sa amin bilang kabayaran. Lumapit si Doña Rosa kay Luna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga tainga ni Luna. At ito, kukunin ko na rin ito. Walang pasabing hinablot ng matanda ang suot na maliit na gintungbong tay ni Luna. Naramdaman ni Luna ang hapdi ng pagkapunit ng kanyang balat sa tainga, kasabay ng pagdaloy ng isang maliit na butil ng dugo. Binili ito ni Anton gamit ang pera ko. Hindi ka karapat-dapat sa kahit anong bagay na kumikinang. Hindi sumigaw si Luna. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Anton, na tila isang estranghero na ngayon sa kanyang paningin. Ang lalaking minsang nangako ng proteksyon ay ngayon ay ang mismong kumikitil sa kanyang pag-asa. Pirmahan mo o hinding-hindi mo na muling makikita ang kahit isa sa kanila. Ang huling banta ni Anton habang iniaabot ang panulat. Sa ilalim ng matinding takot at panggigipit, nanginginig na pinirmahan ni Luna ang dokumento. Ang bawat guhit ng kanyang pluma ay tila isang sumpa na nakaukit sa kanyang puso. Nang matapos ang huling titik, agad na binuhat ni Anton si Leo. Ang iyak ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila nakikiramay sa pighati ng kanyang ina. Umalis ka na, ang utos ni Doña Rosa. Ngayon din, sa tulong ng isang unit ng security guard na binayaran ni Doña Rosa, sa pilitang inilabas si Luna sa ospital. Wala siyang suot, kundi ang manipis na duster
at ang balabal na ginamit niya upang ibalot ang mahinang silira. Paglabas nila sa pintuan, sinalubong sila ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiiyak. Ang kulog ay tila isang galit na sigaw ng katarungan. Naglakad si Luna sa gitna ng kalsada, walang tsinelas, basang-basa at nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga tahi ay tila bumubuka sa bawat hakbang, ngunit ang tanging iniisip niya ay ang init ng katawan ng kanyang anak na babae. Lira, huwag kang bibitiw, anak. Ang bulong ni Luna habang hinahaplos ang maliit na mukha ng sanggol sa ilalim ng balabal. Nandito si Mama, hindi kita iiwan. Ngunit sa gitna ng malakas na patak ng ulan, naramdaman ni Luna ang biglang pananahimik ng sanggol. Ang maliit na dibdib ni Lira ay hindi na gumagalaw. Ang kulay ng balat nito ay unti-unting nagiging malaabo sa ilalim ng dilim ng gabi. Huminto ang mundo ni Luna. Ang kanyang mga paa ay nabaon sa putikan. Sa gitna ng masukal na kalsada ng Maynila, ang sigaw ng isang ina ay pumailan lang. Isang hiyaw ng purong pagdurusa na tila nagpapatigil sa pag-ikot ng daigdig. Sa gitna ng rumaragasa at malamig na ulan, ang katawan ni Lira ay tila isang maliit na piraso ng yelo na dahan-dahang nawawalan ng init. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa mukha ng sanggol ay hindi na nagdudulot ng kahit anong kurap o galaw. Ang katahimikan ng bata ay mas malakas pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa langit ng Maynila. Anak, Lira, huwag mong iwan si Mama. Ang paos na pagsamo ni Luna habang ang kanyang sariling katawan ay unti-unti na ring bumibigay. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa malambot at maduming putik ng kalsada. Wala siyang pakialam kung ang kanyang mga tahi ay tila hinihiwa muli ng bawat pagkilos. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na buhay na hawak niya, na tila isang kandilang unti-unting namamatay sa gitna ng bagyo. Isang matandang babae na nakasuot ng isang kupas na kapote at may bitbit na lumang timba ang huminto sa kanyang tapat. Diyos ko, Iha, anong nangyari sa'yo? Ang boses ni Aling Martha ay puno ng pagkabigla. Agad niyang binitawan ang kanyang bitbit at lumuhod sa tabi ni Luna. Ang anak ko, hindi siya humihinga. Ang tanging nasabi ni Luna bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ang huling naramdaman niya ay ang magaspang ngunit mainit na mga kamay ni Aling Martha na kumuha sa kanyang anak at ang amoy ng basang lupa na humahalo sa amoy ng kalawang. 3 taon ang lumipas. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay humahalo sa usok ng mga sasakyan sa isang maliit at siksik na eskinita. Si Luna, na ngayon ay mas kilala sa tawag na Isabel sa kanilang komunidad, ay abalang naglalabas ng mga tray ng tinapay mula sa isang lumang pugon. Ang kanyang muka ay may mga bakas ng uling. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot ay puno na ngayon ng mga kalyo mula sa pagmamasa ng harina gabi-gabi. Mama, look, I drew a flower for you. Ang masayang boses ni Lira ay pumailan lang. Ang batang dati ay muntik ng bawiin ng tadhana ay ngayon ay isang masigla at matalinong 3 taong gulang. Bagamat payat at suot ang isang lumang sando, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Napakaganda naman yan, anak. Ang sagot ni Luna habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang apron. Sandali lang ha. Tatapusin lang ni Mama itong mga paninda para may pambili tayo ng gatas mo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang umaga ay nabasag ng tunog ng isang marangyang sasakyan na pumasok sa kanilang makitid na kalye. Ang kulay pilak na pintura nito ay tila isang sampal sa gitna ng mga barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng maliit na panaderya ni Luna. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling puting bestida at sapatos na may mataas na takong, si Clara. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng makapal na makeup,
Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng puot at pangungutya. So, dito ka na pala nakatira ngayon, Luna? O Isabel? O kung ano pa mang basurang pangalan ang itatawag mo sa sarili mo? Ang tawa ni Clara ay parang isang matalim na kuko na kumakamot sa dingding. I can't believe it! Mula sa pagiging asawa ng isang mayamang negosyante, ngayon ay isa ka na lang hamak na tindera ng tinapay na amoy uling. Hindi sumagot si Luna. Tumayo siya ng tuwid. Hawak ang kanyang sandok sa pagmamasa at hinarap ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang takot na dati ay naninirahan sa kanyang puso ay pinalitan na ng isang matibay na pader ng determinasyon. Ano ang kailangan mo, Clara? Ang malamig na tanong ni Luna. Kung wala kang bibiling tinapay, makaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Tinapay? Oh, please. I wouldn't eat anything touched by your filthy hands. Ang sagot ni Clara habang tinitingnan ang paligid ng may diring-diri. Nandito ako para sabihin sa'yo na masaya na si Leo sa amin. Tinatawag na niya akong mommy. At si Anton? Well, he already forgot you existed. We are planning a grand birthday party for him, something you could never afford in 100 lifetimes. Lalapit sana si Lyra sa kanyang ina, ngunit agad itong hinarang ni Luna. Huwag mong banggitin ang anak ko. Wala kang karapatan. Ang babala ni Luna. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. Talaga? Well, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ang nakakalokong sagot ni Clara. Kinuha niya ang isang tray ng mga bagong lutong tinapay at marahas itong itinapon sa maduming sahig. Ang mga pandesal ay nagkalat sa putikan, tila mga pangarap na muling tinapakan. Diyan ka nababagay, Luna. Sa putikan, kasama ang mahina mong anak. Inilabas ni Clara ang isang bungkos ng pera mula sa kanyang mamahaling bag at itinapon ito sa mukha ni Luna. Ayan. Pambili niyo ng matinong pagkain, isang limos mula sa Reyna para sa isang pulubi. Habang tumatalikod si Clara patungo sa kanyang sasakyan, tumigil siya at lumingon muli. By the way, Anton is filing a permanent custody case. We found out you're still hiding. Soon, we will take Leo away from your memory forever, and there's nothing a poor baker like you can do about it. Pumaharurot ang sasakyan ni Clara. Nag-iiwan ng usok at alikabok na tumabon sa mga tinapay na nasa putikan. Si Luna ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin siya kay Lyra, na ngayon ay tahimik na pinupulot ang mga tinapay sa lupa. Ang mga mata ng bata ay puno ng kalituhan at lungkot. Isang malalim na galit ang nag-alab sa loob ni Luna. Isang galit na hindi na basta-basta mapapatay ng ulan o ng kahirapan. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa dulo ng kalsada kung saan nawala ang sasakyan ni Clara. Ang katarungan ay hindi para sa mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang luha. Ang malamig na pahayag na yon ng abogado ni Anton na si Attorney Rivera ay tila isang hatol na bumasag sa huling pag-asa ni Luna sa loob ng malawak at puting silid ng hukuman. Nakaupo si Luna sa isang matigas na kahoy na upuan. Suot ang kanyang pinakamaayos na damit, isang lumang blusa na kupas na ang kulay at isang palda na ilang beses na niyang tinahian ang laylayan. Sa kabilang dako, naroon si Anton, nakasuot ng isang mamahaling itim na Amerikana. Ang buhok ay maayos na nakagel at ang muka ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Luna. Binabasa nito ang mga ulat na nagsasabing si Luna ay naninirahan sa isang lugar na hindi ligtas para sa isang bata, na ang kanyang kinikita sa pagtitinda ng tinapay ay hindi sasapat kahit sa isang linggong baon ni Leo. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang ipinakitang dokumento na nagsasabing si Luna ay mayroong hindi matatag na kaisipan, isang kasinungalingang binuo ng pera ni Anton. Your Honor, ang aking kliyente
ay may kakayahang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng bata, mula sa pinakamahusay na edukasyon hanggang sa medikal na seguridad. Samantalang ang kabilang panig ay halos hindi makabili ng sapatos para sa sarili. Ang wika ni Attorney Rivera habang tinitingnan ang luma at maalikabok na sapatos ni Luna. Naramdaman ni Luna ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nanginginig ng husto. Gusto niyang tumayo, gusto niyang sumigaw na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi na susukat sa laki ng bahay o sa kapal ng pitaka. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Tumingin siya kay Anton, naghahanap ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mapanuyang ngiti nito. Luna, tanggapin mo na ang katotohanan. Ang bulong ni Anton nang magkaroon ng sandaling pahinga ang paglilitis. Lumapit siya sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nakakasuffocate. Isang basura ka lang sa paningin ng batas. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Ibigay mo na si Leo at baka bigyan pa kita ng sapat na pera para makalipat sa mas maayos na barong-barong. Hindi kailanman mabibili ng pera mo ang pagiging ina ko, Anton. Ang mahinang sagot ni Luna. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pait. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Huwag pati ang alaala ng anak ko. Lumapit din si Doña Rosa. Ang mga alahas nito ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng korte. Huwag kang mapagmataas, Luna. Isang matris ka lang na nirentahan namin para maglabas ng tagapagmana. Ngayong nakuha na namin ang gusto namin, wala ka ng halaga. Tandaan mo, sa bansang ito, ang may ginto ang gumagawa ng panuntunan. Bumalik ang huwes, at ang bawat pagkumpas ng kamay nito ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Luna. Ang mga teknikal na salita ng batas ay tila mga pader na unti-unting kumukulong sa kanya. Alam niya, nararamdaman niya, na ang timbangan ng hustisya ay unti-unti nang humihilig patungo sa panig ng mga mayayaman. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Luna ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Labag man sa patakaran, palihim niya itong tiningnan. Isang mensahe mula kay Aling Martha, ang kapitbahay na nagbabantay kay Lira. Luna, umuwi ka na agad. Si Lira, biglang nahimatay. May dugo na lumalabas sa ilong niya at hindi namin siya magising. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Luna. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang boses ng huwes ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang takot na mawala si Leo ay biglang natabunan ng mas malaking takot. Ang posibilidad na tuluyan na siyang iwan ng anak na babaeng itinuturing niyang huling hininga ng kanyang buhay. Tumayo si Luna sa gitna ng seryosong pahayag ng abogado. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging mabigat. Tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Your Honor, kailangan ko pong umalis. Ang paos na sabi ni Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na niya napigilang dumaloy. Ang anak ko ay namamatay. Hindi ka pwedeng umalis, Mrs. Valderrama. Ang pag-alis mo ay mangangahulugan ng pagsuko sa iyong karapatan. Ang sigaw ni Attorney Rivera. Tumingin si Luna kay Anton. Ang lalaki ay nakatingin lang sa kanyang relo. Tila mas mahalaga pa ang oras nito kaysa sa buhay ng batang hinahabol ang hininga sa isang maduming eskinita. Sa sandaling iyon, alam ni Luna na wala siyang maasahan sa katarungan ng tao. Kumaripas ng takbo si Luna palabas ng hukuman. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang desperadong martsa. Hindi niya narinig ang pagpukpok ng gavel ng huwes o ang malakas na tawa ni Doña Rosa na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang boses ni Lira sa kanyang isipan. Tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng kadiliman. Nang makarating siya sa labas, sinalubong siya ng matinding sikat ng araw.
Ngunit para kay Luna, ang buong mundo ay nababalutan ng isang napakaitim na ulap. Wala siyang pera para sa taxi, kaya tumakbo siya. Tumakbo siya hanggang sa ang kanyang mga binti ay manghina, hanggang sa ang bawat singhap niya ay parang apoy sa kanyang baga. Pagdating niya sa kanilang maliit na barong-barong, nakita niya si Aling Martha na umiiyak habang karga ang maputlang-maputlang si Lyra. Ang puting sando ng bata ay may mantsa ng pulang-pulang dugo. Luna, hindi na siya humihinga ng maayos. Ang hikbi ng matanda. Niyakap ni Luna ang kanyang anak. Ang lamig ng balat ni Lyra ay tila isang babala na ang oras ay mabilis na nauubos. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kahirapan at kawalang katiyakan, isang hiyaw ng pagdurusa ang kumawala sa dibdib ni Luna. Isang sigaw na hindi para sa katarungang kinuha sa kanya, kundi para sa buhay na pilit na kinukuha ng tadhana. Huwag mong gamitin ang bata para pirahan ako, Luna. Tapos na ang laban. Akin na si Leo. At ikaw, mabulok ka sa dumi ng buhay mo. Ang boses ni Anton sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa isang libingan. Sa gitna ng maingay at magulong pasilyo ng pampublikong ospital, tila gumuho ang huling tulay na inaasahan ni Luna. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig at basang-basa ng sariling pawis at luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Sa kabilang dako ng glass window ng emergency room, nakikita niya ang maliliit na paa ni Lyra na tila wala ng buhay, habang ang mga doktor ay nagmamadaling magkabit ng kung ano-anong aparato. Hindi pera ang hinihingi ko, Anton. Ang anak mo, kailangan niya ng dugo. Mamamatay siya. Ang hiyaw ni Luna, ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang tunog ng pagkaputol ng linya. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Napaupo si Luna sa malamig na semento. Ang ingay ng mga gulong ng stretcher na dumadaan, ang amoy ng gamot at pagkabulok, at ang malakas na pag-iyak ng ibang mga pasyente ay tila naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang dinudurog ng isang malaking kamay. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang lalamunan, ang panunuyo ng kanyang labi, at ang bigat sa kanyang dibdib na tila hindi na siya papayagang huminga muli. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang isang doktor na may bakas ng pagod at pag-aalala sa mukha. Kayo po ba ang ina ni Lyra? Agad na tumayo si Luna. Muntik na siyang mabuwal dahil sa panghihina ng kanyang mga binti. Opo, doktor. Kamusta po ang anak ko? Sabihin niyo po sa akin na magiging maayos siya. Huminga ng malalim ang doktor at tiningnan ang kanyang hawak na chart. Kailangan namin siyang salinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Ngunit may malaking problema. Ang anak niyo ay merong tinatawag na Bombay Blood Group. Napakabihira nito. Isa sa 1,000,000 tao lamang ang may ganitong uri ng dugo. Wala kaming stock sa ospital na ito at kahit sa Philippine Red Cross ay mahihirapan tayong makahanap agad. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang tanong ni Luna. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Kahit anong dugo ko. Hindi po ba pwede? Ako ang ina niya. Sinuri na namin ang sample niyo, Mrs. Valderrama. Hindi kayo match. Ang ibig sabihin nito, kailangan nating mahanap ang tunay na kadugo ng bata na may parehong pambihirang katangian. Kung hindi kakayanin ng katawan niya ang susunod na 2 oras. Ang 2 oras na yon ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, hindi na malaya ni Luna na ang kanyang impormasyon at ang pambihirang uri ng dugo ni Lyra ay pumasok na sa pambansang database ng mga ospital sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng isang marangyang opisina na yari sa mahogany at salamin, isang pulang ilaw ang kumislap sa computer ng isang matandang lalaki. Si Don Roberto Valderrama, ang punong tagapamahala ng pinakamalaking medical foundation sa bansa, ay napatigil sa kanyang binabasa. Sa loob ng 25 taon,
Naglagay siya ng isang automatikong alerto para sa anumang kaso ng Bombay Blood Group na lilitaw sa bansa. Iyon ang tanging bakas na natira sa kanyang nawawalang anak na babae, Isabela. Ang pabulong na sambit ng matanda, ang kanyang mga kamay na may hawak na gintong-ginto na gaita, ay nagsimulang manginig. Samantala, sa ospital, muling lumapit si Luna sa bintana ng silid ni Lyra. Dinikit niya ang kanyang palad sa salamin, tila gustong ipasa ang sarili niyang buhay sa kanyang anak. Lyra, huwag kang bibitiw. Hahanap si mama ng paraan. Kahit ubusin ko ang lahat ng dugo ko, kahit ibenta ko ang kaluluwa ko, hindi kita papayaang mawala. Ngunit sa bawat pagdaan ng segundo, ang monitor ng tibok ng puso ni Lyra ay tila bumabagal. Ang tunog ng makinang nagbibigay ng hininga sa bata ay tila isang paalala na ang tadhana ay muling naglalaro sa buhay ni Luna. Paano nga ba maliligtas ang isang batang ang tanging pag-asa ay nagmumula sa isang mundong matagal nang kinalimutan ng kanyang ina? Kung ang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay ang susi sa isang nakaraang puno ng yaman at kapangyarihan, handa bang harapin ni Luna ang katotohanan na ang kanyang pagiging ulila ay isa lamang palang malaking kasinungalingan? Ang dilim ng gabi ay tila lalong kumapal, habang ang tunog ng papalapit na mga marangyang sasakyan ay nagsimulang bumasag sa katahimikan ng maduming kalsada sa labas ng ospital. Ang bawat patak ng luha ni Luna na tumatama sa sahig ng ospital ay tila isang piping dalangin na wala ng patutunguhan. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli sa ilalim ng isang lumang shawl, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pintuan ng operating room. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin mula sa luma at kinakalawang na bentilador ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ngunit ang katahimikan ng pasilyo ay nabasag ng tunog ng mabibilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Ang hangin ay biglang nagbago, tila napuno ng awtoridad at kapangyarihan. Mula sa dulo ng pasilyo, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at mga bantay na nakaitim ang mabilis na naglalakad. Sa gitna nila ay ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na may gintong ulong agila, si Don Roberto Valderrama. Tumigil ang matanda sa tapat mismo ni Luna. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talino at lamig ay ngayon ay naghuhumiyaw ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Tiningnan niya ang babaeng nakaupo sa sahig, dugyot, pagod, at tila pasan ang buong mundo. Iha, ang batang nasa loob, nasaan ang balabal na gamit mo para sa kanya? Ang boses ni Don Roberto ay nanginginig, tila bawat salita ay galing sa ilalim ng kanyang kaluluwa. Naguguluhan at natatakot, kinuha ni Luna ang sarnang kumot na nakapatong sa kanyang kandungan. Ito ay isang lumang tela na may burda ng maliliit na rosa sa gilid, kupas na ngunit malinis. Ito po ang tanging gamit na kasama ko noong iwan ako sa ampunan. Narinig ni Luna ang pagsinghap ng matanda. Parang binitawan ni Don Roberto ang kanyang tungkod. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa semento ay umaling-awngaw sa buong pasilyo. Dahan-dahang lumuhod ang makapangyarihang lalaki sa harap ni Luna, isang bagay na hindi kailanman inakala ng sinuman na makikita nila. Maria Isabela. Ang bulong ng matanda. Inabot niya ang kamay ni Luna at sa ilalim ng liwanag ng ospital, nakita ang isang maliit na balat na hugis gasera sa likod ng kanyang tainga. Tila isang selyo ng tadhana. Sa loob ng 25 taon, hinanap kita sa bawat sulok ng bansa. Ang dugo mo, ang pambihirang dugo na dumadaloy sa anak mo, iyan ang katotohanang hindi kailanman mabubura ng panahon. Hindi makapagsalita si Luna. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na biglang nakawala sa hawla. Ang bawat pahirap, ang bawat sampal ng tadhana, at ang bawat pang-aalipusta ni na Anton at Doña Rosa
ay biglang naglaho sa harap ng mainit at mapagkalingang mga mata ng matanda. "Doktor, simulan ang pagsasali ng dugo. Ngayon din!" Ang sigaw ng isang matikas na lalaki, si Miguel, ang panganay na anak ni Don Roberto, ay nagpatakbo sa lahat ng mga tauhan ng ospital. Ang mga pribadong doktor ng mga Valderrama ay mabilis na pumasok sa silid ni Lira. Bit-bit ang lahat ng kagamitang hindi kayang bilhin ng buong buhay ni Luna. "Hindi ka na mag-iisa, Isabela," ang pangako ni Don Roberto habang hinahawakan ang mukha ng anak. "Lahat ng kinuha sa'yo, lahat ng luha na inubos mo, babayaran nila. Isang Valderrama ka, at walang sino man sa bansang ito ang may karapatang saktan ang isang reyna." Sa gitna ng madamdaming pagtatagpo, ang tunog ng elevator ay muling umalingaw-ngaw. Lumabas si Anton at si Clara. Suot ang kanilang mga pambihirang damit, tila handang-handa na muling saktan at kutyain si Luna. "Luna! Hanggang ngayon ba naman ay nandito ka pa rin?" Ang sigaw ni Anton habang naglalakad palapit. "Sinabi ko na sa'yo, huwag mong gamitin ang batang iyan para makakuha ng pera sa akin. Guard, ilabas niyo ang babaeng ito." Ngunit bago pa man makalapit si Anton, sinalubong siya ng 4 na naglalakihang mga lalaking nakaitim na tila mga pader na gawa sa bakal. Ang mga armas na nakatago sa kanilang mga baywang ay bahagyang nakita, sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Anton. "Sino kayo? Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo?" Ang galit na tanong ni Anton. Mula sa likuran ng mga guards, dahan-dahang tumayo si Don Roberto. Humarap siya kay Anton. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. "Ang mas tamang tanong, Ginoo, ay kung alam mo ba kung kaninong anak ang tinataboy mo sa dumi ng kalsada?" Ang mukha ni Anton ay biglang nagbago mula sa galit patungo sa purong takot nang makita ang simbolo ng agila sa tungkod ni Don Roberto. Ang bawat tawa at pangungutya ni Clara ay tila nabaon sa kanyang lalamunan nang mapagtanto kung sino ang lalaking nakatayo sa harap nila. Maria Isabela Valderrama, ang pakilala ni Miguel habang inaalalayan si Luna na tumayo. "Ang prinsesa ng aming pamilya na kinalimutan mo at minaliit. Ngayon, Anton, simulan mo nang mabilang ang mga huling sandali ng iyong kalayaan." Ang katahimikan sa pasilyo ay napuno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Si Luna ay nakatayo na ngayon ng tuwid sa gitna ng proteksyon ng kanyang tunay na pamilya, habang si Anton at Clara ay tila maliliit na insekto sa harap ng isang dambuhalang bagyo. Ang bawat pintig ng puso ni Luna ay tila isang marahang hampas ng alon sa pampang ng isang bagong buhay, habang ang marangyang sasakyan ay dahan-dahang pumapasok sa naglalakihang gintong tarangkahan ng Hacienda Valderrama. Sa loob ng sasakyang yun, na ang upuan ay gawa sa pinakamalambot na balat ng hayop, ay nakasandal ang isang inang. Sa loob ng maraming taon ay tanging matigas na semento at maruming banig lamang ang naging kanlungan. Sa kanyang tabi, ang mahimbing na natutulog na si Lira ay nakabalot sa isang kumot na gawa sa seda, malayo sa basang-basahan na naging proteksyon nito sa gitna ng bagyo. Ang bawat hininga ng bata ay regular at payapa. Isang himalang hindi inakala ni Luna na masasaksihan niya muli. Ang bawat pagdaan ng sasakyan sa malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na rosas ay tila isang panaginip na ayaw niyang matapos. "Nandito na tayo, Isabela. Maligayang pagbabalik sa iyong tunay na tahanan." Ang mahinang sambit ni Don Roberto. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki at pag-ibig. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng anak. Tila natatakot na baka bigla itong maglaho muli sa hangin. Nang bumukas ang pintuan ng sasakyan, sinalubong sila ng 2 hanay ng mga kasambahay na nakayuko bilang tanda ng paggalang. Ang malawak na selyo ng pamilya, Valderrama, na nakaukit sa marmol na sahig ng bulwagan, ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang kristal na chandelier. Ang bawat kanto ng mansyon ay puno ng kasaysayan, yaman, at kapangyarihan. Mga bagay na dati
ay ginagamit ni na Anton at Doña Rosa upang maliitin at yurakan ang kanyang pagkatao. Dinala ni Miguel si Luna sa isang malawak na silid na puno ng mga bagong damit, sapatos at mga mamahaling gamit. Lahat ng ito ay para sa iyo, kapatid. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magbilang ng barya para lamang may maipakain sa mga anak mo. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa panaderyang iyon ay tutuyuin natin ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Luna sa malaking salamin. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha, ang mga mata na malalim ang bakas ng pagod, ang mga labi na nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon, at ang mga kamay na puno ng kalyo. Tumingin siya sa kanyang mga daliri na dati ay putikan at amoy harina, at ngayon ay unti-unti nang nililinis ng mga mamahaling sabon at langis. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito ang hapdi ng pagkatalo. Ito ang hapdi ng isang sugat na sa wakas ay nalinis na at handa ng maghilom. Ang bawat alaala ng pagtataksil ni Anton, ang bawat sampal ni Doña Rosa, at ang bawat pangungutya ni Clara ay tila naging mga uling na nagpapaalab sa isang bagong apoy sa loob ng kanyang kaluluwa. I am Maria Isabella Valderrama, ang bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang paningin ay naging matalas at malamig. At sisiguraduhin kong sa bawat segundong lumilipas, mararamdaman ninyo ang bigat ng bawat luhang kinuha ninyo sa akin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, lumabas si Miguel sa balkonahe kung saan nakatayo si Luna. May hawak siyang isang itim na folder. Inihanda ko na ang lahat, Isabela. Ang mga negosyo ni Anton ay nakatali sa aming mga bangko. Isang salita mo lang at guguho ang kanyang mundo. Ngunit umiling si Luna. Huwag muna, kuya. Ang mabilis na kamatayan ay isang biyaya para sa mga taong katulad nila. Gusto ko silang panoorin na dahan-dahang nawawalan ng hininga gaya ng ginawa nila sa anak ko sa kalsada. Gusto kong makita silang namamalimos ng awa na kailanman ay hindi nila ibinigay sa akin. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng madilim na sala ng bahay ni Anton, isang malaking laging ho at tangle ang biglang dumating sa harap ng kanilang pintuan. Ang puting mga bulaklak ay tila mga anino sa gitna ng gabi. Nang buksan ni Doña Rosa ang nakakabit na card, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging 2 salita lamang ang nakasulat sa kulay gintong tinta. Ba't daw? Ang hangin sa loob ng bahay ni na Anton ay biglang naging mabigat at puno ng pangamba. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay tila isang babala na ang nakaraan ay nagbabalik na upang maningil. Walang bangko ang tatanggap sa iyo, Anton. Ikaw ay isang panganib sa aming industriya ngayon. Ang bawat salitang binitiw ng manager ng bangko sa kabilang linya ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa balikat ni Anton. Nakaupo siya sa kanyang opisina na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon ay tila isang kulungan na unti-unting lumiliit. Ang mga dokumento sa kanyang mesa, ang mga kontrata na dati ay ginto ang halaga, ay tila naging mga basurang papel na lamang. Isang gabi lamang ang nakalipas, lahat ng kanyang mga kasosyo ay sabay-sabay na tumalikod sa kanya nang walang malinaw na dahilan. Hindi maaari ito. Meron akong mga assets, meron akong pangalan. Ang pasigaw na sagot ni Anton. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang tunog ng pagkaputol ng linya. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Sa kanilang mansyon, hindi rin maganda ang takbo ng araw ni Doña Rosa. Ang kanyang mga kaibigan sa elite circle ng Maynila ay bigla ang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Nang subukan niyang pumasok sa kanyang paboritong country club, hinarang siya ng security guard. Ipinag-uutos po ng board, Doña Rosa. Ang inyong membership ay kinansela dahil sa mga ulat ng hindi magandang reputasyon sa pananalapi ng inyong pamilya. Ang malamig na paliwanag ng guard habang ang ibang mga kababaihan sa paligid
ay nagbubulungan at nagtatakpan ng bibig gamit ang kanilang mga mamahaling abaniko. Ang galit ni Doña Rosa ay umabot sa sukdulan. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo? Kami ang mga Lopez. Kami ang may-ari ng kalahati ng industriyang ito. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay tila hangin lamang na dumaan. Ang bawat mapanuyang tingin ng mga dating kaibigan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Samantala, sa Hacienda Valderrama, ang suwasana ay kabaligtaran ng kaguluhan. Si Luna o si Isabela ay nakatayo sa harap ng isang dambuhalang pintuan ng silidaklatan. Suot niya ang isang asul na bestida na gawa sa pinakamahal na seda na bumabagay sa kulay ng kanyang mga mata na ngayon ay puno ng determinasyon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang dambuhalang brilyante na pamana ng kanyang ina. Handa ka na ba, Isabela? Ang tanong ni Miguel habang iniaabot ang isang baso ng champagne. Ngayong gabi ang charity ball ng mga Valderrama. Lahat ng mga taong gustong makuha ang ating pabor ay naroroon. Kasama na ang mga taong kailanman ay hindi nag-akalang ikaw ang magiging huli nilang pag-asa. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Gusto ko silang makita, kuya. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag napagtanto nilang ang pulubi na itinapon nila sa ulan ay siya palang may hawak ng kanilang leeg. Dumating ang gabi ng ball. Ang mansyon ng mga Valderrama ay nababalutan ng ginto at pilak na mga dekorasyon. Ang tunog ng mga violin ay pumapailan lang sa hangin kasabay ng amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak. Sa labas, ang mga reporter ay nag-uunahan na kumuha ng litrato ng mga dumarating na panauhin. Sa gitna ng karamihan, dumating si Anton at Clara. Suot nila ang kanilang pinakamagarang damit, ngunit ang kanilang mga mukha ay bakas. Ang pagod at kaba, ito na ang huling pagkakataon nila upang makahanap ng investor na magliligtas sa kanilang kumpanya mula sa pagkabangkarote. Kailangan nating makuha ang loob ni Don Roberto, Anton. Siya lang ang tanging makakatulong sa atin. Ang bulong ni Clara habang hinihigpitan ang kapit sa braso ni Anton. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang ganda ko. Walang matandang lalaki ang makakatanggi sa akin. Ngunit habang naglalakad sila, patungo sa gitna ng bulwagan, biglang tumahimik ang lahat. Ang bawat panauhin ay tumingin sa itaas ng malawak na hagdanan. Ang tunog ng giling ng mga kamera ay naging mabilis. Ang Master of Ceremonies ay tumayo ng tuwid at itinaas ang kanyang boses. Mga ginoo at ginang, sa kauna-unahang pagkakataon, nais naming ipakilala ang matagal nang nawawalang hiyas ng pamilya Valderrama, ang nag-iisang tagapagmana ng aming buong imperyo. Nais naming ipakilala sa inyo si Maria Isabela Valderrama. Dahan-dahang humakbang pababa si Luna. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na hagdanan ay tila bawat tibok ng puso ni Anton na unti-unting bumibilis sa takot. Nang tumigil si Luna sa kalagitnaan ng hagdan at tumingin ng diretso sa kinaroroonan ni na Anton at Clara, ang baso ng alak sa kamay ni Anton ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng paghinto ng paghinga ni Anton nang makilala ang mukha sa ilalim ng mga nagniningning na brilyante. Ang bawat pira-piraso ng basag na kristal sa sahig ay tila sumasalamin sa pagkawasak ng mundo ni Anton sa sandaling iyon. Ang kulay pulang alak ay dahan-dahang kumalat sa kanyang mamahaling sapatos, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ngunit hindi iyon napansin ni Anton. Ang kanyang buong atensyon ay nakapako sa babaeng dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng itinuring niyang basura na ngayon ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Luna? Ang bulong ni Anton ay halos hindi narinig, ngunit sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, tila ito ay isang pagsabog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga pader ng ospital na huling alaala niya sa kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa kinaroroonan ni na Anton at Clara. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay may dalang awtoridad, isang ritmo ng kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat ng mga panauhin. Nang makarating siya sa harap ni Anton, hindi galit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at nakakangilong kawalan ng pakiramdam. "Excuse me, Mr. Lopez, mukhang may nabasag kang kagamitan sa aking tahanan," ang wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit kasing talim ng isang labaha. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito isasama sa listahan ng iyong mga utang sa aming kumpanya. Masyado itong maliit kumpara sa mga bagay na kinuha mo sa akin. Luna, ikaw nga," ang sabi ni Anton, sinubukang humakbang palapit. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pilit na tamis. "Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Luna, mag-usap tayo." "I am Maria Isabela Valderrama." Ang putol ni Isabela sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Anton, isang tingin na nagpaliit sa pagkatao ng lalaki. "The woman you called Luna died in the mud 3 years ago. The woman in front of you now is the one who holds your future in her hands." Hindi nakatiis si Clara. Ang selos at inggit ay tila kumukulo sa kanyang dibdib habang tinitingnan ang kagandahan at yaman ni Isabela. "This is a joke. You? Isang Valderrama? Anton, don't listen to her. Magnanakaw ang babaeng ito. Ninakaw niya ang mga alahas na yan. Siguradong kung sino-sinong matanda ang pinatulan niya para makarating dito." Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ngunit bago pa man makasagot si Isabela, isang mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Miguel Valderrama ay lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng nagbabagang galit. "Ang bawat salitang lumalabas sa maruming bibig mo, Clara, ay isang dagdag na taon sa paghihirap ninyo." Ang banta ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpayanig sa buong silid. "Velasco, palabasin ang mga taong ito." "Wait, Miguel," ang pigil ni Isabela habang nakangiti ng tipid. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa dumaang waiter. "Hayaan mo silang manatili. Gusto kong makita nila kung paano magdiwang ang isang tunay na pamilya." Humarap si Isabela kay Anton na tila isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. Kinuha ni Isabela ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ay hinahaplos niya ng may pagmamahal at ngayon ay tila isang maduming bagay na kailangan niyang hawakan. Mula sa kanyang maliit na purse, inilabas niya ang kanyang lumang hankoy, ang murang singsing na ibinigay ni Anton noon at pinilit niyang ingatan sa kabila ng hirap. "Itinago ko ito dahil akala ko ito ang simbolo ng ating pangako," ang sabi ni Isabela. Dahan-dahan niyang inihulog ang singsing sa loob ng liru ko, Anton, na puno pa ng alak. "But you were right, Anton. I didn't belong in your world because my world is way above yours." Binitawan ni Isabela ang kamay ni Anton nang may pandidiri. "Ngayong gabi, hindi lang ang kumpanya mo ang kukunin ko. Kukunin ko ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo hanggang sa wala nang matira, kundi ang dumi sa ilalim ng iyong mga kuko." Habang pilit na kinakaladkad ng mga security guard si Clara na nagwawala at sumisigaw, isang lalaking nakasuit ang lumapit kay Miguel at bumulong. Ang mukha ni Miguel ay biglang nagbago. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Isabela, mukhang mas maaga ang regalo natin sa kanila," ang sabi ni Miguel sa sapat na lakas upang marinig ni Anton. "Ang private investigator natin, nahanap na niya ang record ng ospital ni Clara. Ang record na nagpapatunay na ang batang sinasabi mong anak mo, Anton, ay hindi kailanman naging iyo." Ang mundo ni Anton ay tila tuluyang gumuho. Tumingin siya kay Clara na biglang tumahimik at umiwas ng tingin. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtataksil, ay tila isang dambuhalang alon
na tumatama sa kanya ng paulit-ulit. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng sinira kong buhay, para lang sa isang malaking kasinungalingan. Ang hiyaw ni Anton ay tila isang hayop na nasugatan, umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang madilim at magulong sala. Pagkabalik nila mula sa ball, ang bawat piraso ng kasangkapan sa kanilang bahay ay tila naging piping saksi sa kanyang pagkapahiya. Hindi na niya kinaya ang bigat ng katotohanan. Hinarap niya si Clara, na ngayon ay nakaupo sa sahig, ang mamahaling bestida ay gulo-gulo, at ang muka ay basang-basa ng luha at kalat na make-up. Hinablot ni Anton ang balikat ni Clara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sabihin mo sa akin ang totoo, ang batang nawala sa'yo noon, ang batang ginamit mo para hiwalayan ko si Luna. Hindi ba talaga akin yon? Hindi makasagot si Clara. Ang kanyang panginginig ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Anton, mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kitang mawala. Ang kakarampot na depensa ng babae isang tangka ng gaslighting na hindi na gumana sa lalaking nawalan na ng lahat. Mahal, pinatay mo ang dangal ko. Pinilit mo akong itakwil ang sarili kong anak para sa isang batang hindi ko naman dugo. Bulyaw ni Anton habang itinutulak palayo ang babae. Ang tunog ng pagbagsak ni Clara sa malamig na sahig ay tila ang huling bagsak ng kanilang relasyon. Sa kabilang silid, si Doña Rosa ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba, nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng ginto ay ngayon ay nanginginig sa takot. Isang sulat mula sa korte ang nakapatong sa kanyang kandungan. Isang abiso na ang kanilang mansyon ay isusubasta na sa loob ng 48 oras. Ang bawat alahas na suot niya ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanyang leeg. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang iningatang hiya ay tuluyan ng nilamon ng kahihiya. Habang ang bawat sulok ng bahay ni na Anton ay nababalutan ng puot at panunumbat, sa Hacienda Valderrama naman ay nagahari ang isang kakaibang katahimikan. Nakatayo si Isabela sa malawak na balkonahe, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod mula sa malayo. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang balat, ngunit sa loob niya ay wala ng bakas ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katarungang dahan-dahang ipinapatupad ng tadhana. Lumapit si Miguel sa kanyang likuran, dala ang isang baso ng mainit na gatas. Iniingatan mo na naman ang mundo sa iyong mga balikat, Isabela. Tapos na ang laban sa loob ng bulwagan. Hayaan mo na silang mabulok sa sarili nilang mga lason. Hindi pa tapos, kuya. Ang mahinang sagot ni Isabela. Tumingin siya sa silid kung saan mahimbing na natutulog si Leo at Lyra. Ang isang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kaaway. Alam ko ang takbo ng utak ni Anton. Hindi siya papayag na matalo ng ganito lang. Tama si Isabela. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at mabahong bar, si Anton ay nakikipag-usap sa isang lalaking may malalim na pilat sa mukha. Ang bawat lagok ni Anton ng alak ay tila nagpapadilim pa sa kanyang kaisipan. Ang kanyang pagmamahal na dati ay naging pagtataksil ay ngayon ay naging isang purong obsesyon. Gusto ko siyang saktan. Ang bulong ni Anton, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Gusto kong makita ang takot sa kanyang mga mata. Kunin niyo ang bata. Kunin niyo si Leo. Kung hindi siya mapapa sa akin, sisiguraduhin kong walang sino mang makikinabang sa kanya. Inilapag ni Anton ang kanyang huling gintong relo sa ibabaw ng maruming mesa, ang huling piraso ng kanyang yaman para sa isang huling pagkakataon na makapaghiganti. Ang sindi ng sigarilyo ng lalaking kausap niya ay tila isang masamang pangitain sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hininga ng gabi sa loob ng Hacienda Valderrama ay tila isang babala na hindi napansin ng karamihan. Ang katahimikan ay masyadong malalim, masyadong mabigat, na tila ba ang hangin mismo ay natatakot gumalaw. Sa loob ng silid ng mga bata, ang tanging maririnig
ay ang mahinahon at regular na paghinga ni na Leo at Lyra. Isang tunog ng kapayapaan na binalot ng panganib. Isang dahan-dahang pag-inggit ng bintana. Ang bumasag sa katahimikan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok, dinala ang amoy ng usok, at ang presensya ng isang taong puno ng puot. Isang anino ang dahan-dahang gumapang sa sahig, papalapit sa kama ni Leo. Ang kislap ng isang matalim na bagay sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang tuka ng kobra na handang tumira. Ngunit bago pa man mahawakan ng anino ang bata, bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama ng diretso sa mukha ng intruder. Si Anton. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay bakas ng kapabayaan at kabaliwan. Hawak niya ang isang maliit na patalim, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sa likod niya nakatayo si Isabela, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang kahit anong bakas ng takot. "Huwag mong ituloy ang balak mo, Anton. Huwag sa harap ng mga anak ko." Ang malamig na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatigil sa bawat hibla ng kalamnan ni Anton. "Akin ang batang ito, Luna. Akin siya." Ang pabulong na hiyaw ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang dangal ko, pati ang bahay ko. Hindi ko hahayaang pati ang huling alas ko ay kunin mo." Dahan-dahang lumapit si Isabela. Bawat hakbang niya ay tila isang hamon sa tadhana. Hindi niya tinawag ang mga guard. Sa sandaling ito, siya ay hindi isang Valderrama. Siya ay isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Alas? Iyan ba ang tingin mo kay Leo? Isang kagamitan para makuha mo ang gusto mo? Ang tanong ni Isabela. Tumingin ka sa kanya, Anton. Tumingin ka sa mukha ng batang itinapon mo sa gitna ng bagyo dahil lamang sa gusto mong makuha ang yaman ng iba. Hindi ka ama. Ikaw ay isang magnanakaw na nagtatangkang kumuha ng bagay na kailanman ay hindi naging sayo. Nagising si Leo dahil sa ingay. Ang bata ay dahan-dahang bumangon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa lalaking may hawak na kutsilyo. Ngunit nang makita niya si Isabela, agad siyang tumakbo at nagtago sa likuran ng kanyang ina. "Mama, who is he? Why is he holding a knife?" Ang tanong ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Anton kay Leo, naghahanap ng kahit kaunting pagkilala, kahit kaunting pagmamahal. "Leo, anak, ako ito. Ako ang daddy mo. Sasama ka sa akin, di ba? Ililigtas kita sa babaeng ito." Ngunit mas lalong humigpit ang yakap ni Leo sa binti ni Isabela. "You're not my daddy. My daddy is a good man and he loves mama. You look like a monster." Ang mga salitang iyon ng sarili niyang anak ay tila isang mas matalim na kutsilyo na bumaon sa dibdib ni Anton. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang patalim sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang huling alas ay tuluyan ng nadurog. Bumukas ang mga ilaw sa buong mansyon. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga security guard at ang boses ni Miguel na naguutos ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa loob ng ilang segundo, si Anton ay napalibutan na ng mga armadong lalaki. "Isabela! Leo!" Ang sigaw ni Miguel habang mabilis na pumasok sa silid. Agad niyang kinuha si Leo at binuhat ito palayo sa kaguluhan. Si Anton ay dahan-dahang inalalayan ng mga guard patayo, ngunit wala na siyang lakas para lumaban. Siya ay tila isang basang sisiw, isang anino ng lalaking dati ay napaka-arogante. Tiningnan niya si Isabela at sa unang pagkakataon, nakita niya ang purong pandidiri sa mga mata nito. "Dalhin niyo siya sa pulis," ang utos ni Isabela. "Ihain ang lahat ng reklamo, trespassing, attempted kidnapping, at attempted murder. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakakita ng sikat ng araw sa labas ng rehas." Habang kinalakaladkad si Anton palabas,
Ang huling nakita niya ay si Isabela na masuyong hinahalikan ang noo ni Leo. Tila binubura ang bawat bakas ng kanyang presensya sa isipan ng bata. Ang amoy ng luma at mabigat na kahoy sa loob ng bulwagan ng korte ay tila mas lalong naging matapang sa araw na ito. Ito ang parehong silid kung saan tinawag si Luna na isang basura at baliw. Ilang buwan lamang ang nakalilipas. Ngunit ngayon, ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa pintuan, naghihintay sa pagdating ng babaeng naging simbolo ng katarungan. Bumukas ang dambuhalang pinto. Pumasok si Maria Isabela Valderrama na suot ang isang itim na terno na yari sa pinakamahal na tela. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapahayag ng katapusan para sa kanyang mga kaaway. Sa kanyang likuran ay ang pangkat ng mga abogado ng pamilya Valderrama, na ang bawat isa ay tila mga sundalong handang dumespensa sa kanilang reyna. Sa kabilang dako, naroon si Anton. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa mula sa naganap na gulo sa loob ng selda. Sa tabi niya ay si Clara, na ngayon ay wala ng bakas ng karangyaan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumayo ang lahat para sa hukom, ang anunsyo na nagpatahimik sa buong silid. Nagsimula ang paglilitis na tila isang marahas na bagyo. Isa-isang inilatag ng prosekusyon ang mga ebidensya. Hindi lamang ang tangkang pagdukot kay Leo ang nakataya rito. Inilabas nila ang mga dokumento ng malawakang tax evasion, ang pandaraya ni Anton sa kumpanya, at ang pinakamabigat sa lahat, ang ebidensya ng sadyang pag-abandona sa isang sanggol na nag-aagaw buhay sa gitna ng kalsada. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi lamang nakaranas ng emosyonal na pang-aabuso. Siya ay biktima ng isang planadong pagtatangka na tanging ang mga taong walang kaluluwa lamang ang makakagawa. Ang pahayag ni Miguel na tumatayo bilang pangunahing saksi. Tumayo si Clara, pilit na umiiyak upang makuha ang awa ng hukom. Wala akong kinalaman dito. Si Anton ang nag-utos sa akin. Biktima lang din ako ng kanyang pananakot. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang huling tangka ng pagtataksil sa lalaking sinamahan niya sa bawat kasamaan. Tumingin si Anton kay Clara nang may matinding pagkamuhi. Ikaw ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito, Clara. Ikaw ang nagnakaw ng pamilya ko. Ang sigawan ng dalawa sa loob ng korte ay tila isang kumpirmasyon ng kanilang sariling pagkawasak. Ang kanilang pagmamahalan na itinayo sa ibabaw ng luha ni Luna ay ngayon ay naging isang lason na pumapatay sa kanilang dalawa. Ngunit ang pinaka-emosyonal na bahagi ay nang tumayo si Don Roberto Valderrama. Gamit ang kanyang gintong tungkod, dahan-dahan siyang lumapit sa gitna. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan. Sa loob ng 25 taon, ninakawan niyo ako ng pagkakataong makita ang aking anak na lumaki. Ninakawan niyo ang aking mga apo ng isang mapayapang simula. Ang hustisyang hinihingi namin ay hindi para sa aming yaman, kundi para sa bawat luhang inubos ni Isabela sa dilim. Pumalo ang gavel ng hukom. Ang tunog niyon ay tila isang kidlat na tumapos sa lahat. Sa kasalang kidnapping, child endangerment, at falsification of documents, napatunayang nagkasala sina Anton Lopez at Clara Di Masalang. Kayo ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataon para sa parol. Ang lahat ng inyong mga ari-arian ay kumpiskado pabor sa mga biktima. Ang hiyaw ni Doña Rosa mula sa likuran ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Ang matandang babae ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga alahas ay tila wala ng halaga habang kinakaladkad ang kanyang anak patungo sa madilim na pasilyo ng bilangguan. Dahan-dahang lumapit si Isabela kay Anton bago ito tuluyang ilabas. Walang galit sa kanyang mukha,
Tanging isang malalim na kapayapaan. Kinuha niya ang isang barya mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa nanginginig na palad ni Anton. Ito ang huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo, Anton. Ang bulong ni Isabela. Gamitin mo yan para maalala mo ang presyo ng bawat tinapay na kinain ko nung itinapon mo ako sa putikan. Ngayon, ang mundo mo ay magiging kasing dilim ng gabi nung iniwan mo kaming mag-ina. Hindi lahat ng sugat ay nanggagaling sa labas. Ang pinakamalalim ay yaong itinanim ng mga taong itinuring mong pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ang puting sobre na hawak ni Isabela ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato habang binabasa niya ang bawat titik na nakasulat sa loob nito. Nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng nara sa Hacienda Valderrama, kung saan ang mga dahon ay dahan-dahang nalalaglag sa damuhan, tila mga piping saksi sa pagbubukas ng isang madilim na lihim. Ang liham ay nagmula sa isang matandang babae na nagngangalang Celia, ang babaeng nagpalaki sa kanya sa ampunan na bago bawian ng buhay ay nag-iwan ng isang huling kumpisal sa kanyang abogado. Dahan-dahang lumapit si Don Roberto at Miguel. Nakita nila ang pamumutla ng mukha ni Isabela at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isabela, anong problema? Sino ang nagpadala niyan? Ang tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inabot ni Isabela ang liham sa kanyang ama. Ang bawat salita roon ay tila isang sumpa. Hindi lamang isang aksidente ang pagkawala ni Isabela. 25 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang planadong krimen. Si Doña Rosa, ang babaeng naging matinding kaaway ni Isabela bilang biyenan, ay siya rin palang mastermind sa pagdukot sa kanya noong siya ay isang sanggol pa lamang. Diyos ko! Ang tanging nasabi ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. At kung hindi dahil sa suporta ni Miguel, ay baka bumagsak siya sa damuhan, lumalabas sa liham na si Doña Rosa. Dahil sa matinding inggit at galit sa tagumpay ng mga Valderrama sa negosyo noon, ay binayaran si Celia upang kunin ang sanggol na si Maria Isabela. Ang layunin niya ay hindi lamang sirain ang kumpanya ng mga Valderrama, kundi sakta ng puso ni Don Roberto habang buhay. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Ang batang kinuha niya ay siya ring babaeng piniling pakasalan ng kanyang sariling anak pagkalipas ng maraming taon. Kailangang malaman ito ng mga awtoridad, Isabela. Hindi sapat ang habambuhay na pagkabilanggo para sa ginawa niya. Ang galit na sabi ni Miguel. Nagtungo sila sa piitan kung saan kasalukuyang nakapiit si Doña Rosa habang naghihintay ng paglipat sa correctional facility. Sa loob ng maliit at malamig na silid na amoy amag at luma, nakaupo ang matanda sa isang matigas na bangko. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mamahaling bestida. Ang tanging natira ay ang kanyang arogansya na tila isang lason na ayaw lumabas sa kanyang katawan. Nang pumasok si Isabela, tumawa ng mapait si Doña Rosa. Nandito ka na naman? Gusto mo bang makita kung paano ako maghirap? Sige, tignan mo. Pero tandaan mo, kahit anong yaman mo ngayon, naging alila ka pa rin sa pamamahay ko. Ibinato ni Isabela ang kopya ng liham ni Celia sa harap ng matanda. Hindi ako narito para kutsain ka, Rosa. Narito ako para ipakita sa iyo kung gaano kalupit ang tadhana. Ang babaeng tinawag mong pulubi at basura sa loob ng 3 taon ay ang mismong batang ninakaw mo para saktan ng pamilya ko. Napatigil si Doña Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga unang pangungusap ng liham. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay tila hindi na kayang hawakan ng papel. Ang katahimikan sa loob ng selda ay naging napakabigat. Tila ba ang pader ay unti-unting lumiliit upang gipitin siya. Kaya pala tuwing tinitignan kita, nakikita ko ang mukha ng nanay mo. Ang pabulong na sabi ni Doña Rosa. Ang kanyang boses
ay biglang nawalan ng lakas. Isang nakakangilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng kabaliwan. Sinubukan kitang sirain noong bata ka pa, pero bumalik ka pa rin. Isang sumpa ka sa buhay ko, Maria Isabela. Isang sumpa. Hindi ako ang sumpa, Rosa. Ikaw ang gumawa ng sarili mong impyerno. Ang mahinahong sagot ni Isabela. Tinalikuran niya ang matanda, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong pandidiri. Ang bawat sampal na ibinigay mo sa akin, ang bawat gabing pinatira mo kami ni Leo sa maduming kusina, lahat ng yon ay babalik sa iyo sa loob ng seldang ito. Mamamatay kang mag-isa. Bit-bit ang lahat ng kasamaang itinanim mo. Habang papalabas si Isabela, narinig niya ang malakas na pagsigaw ni Doña Rosa. Isang hiyaw ng pagsisisi o marahil ay ng tuluyang pagkawala ng kaisipan. Ang mga guard ay nagmadaling pumasok upang pakalmahin ang matanda. Ngunit ang tunog ng kanyang pagwawala ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tila isang masamang panaginip na sa wakas ay natatapos na. Ang bawat pag-akyat ng araw sa silangan ng Hacienda Valderrama ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay punong-puno ng mantsa ng luha. Ngunit ngayon ay isinusulat na sa tinta ng ginto at kapayapaan. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga malawak na taniman ng tubo ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga sariwang bulaklak, isang halimuyak na malayo sa masangsang at madilim na eskinita ng nakaraan. Sa loob ng malawak at makabagong kusina ng mansyon, si Maria Isabela ay nakatayo sa harap ng isang lamesang gawa sa puting marmol. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan niyang minamasa ang harina para sa pandesal na ihahanda niya para sa almusal ng kanyang pamilya. Hindi na siya nagtitimpla ng tinapay dahil sa kailangan, kundi dahil sa pag-ibig. Mama, can I help? Gusto ko rin pong lagyan ng flour iyong bread. Ang masayang sigaw ni Lyra ay bumasag sa katahimikan. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang pisngi ay mapula at puno ng sigla. Malayo sa maputla at nag-agaw buhay na sanggol sa gitna ng ulan. Sa likuran niya ay si Leo, na ngayon ay mas matangkad na at may bitbit na isang maliit na basket ng mga itlog. Careful, Lyra. Baka matapon mo ang harina, ang paalala ni Leo na may kasamang nangiti. Ang bata ay may bakas na ng pagiging kuya, isang katangiang nagpapaalala kay Isabela sa katatagan ng pamilya Valderrama. Nanonood mula sa pintuan si Don Roberto, nakasandal sa kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kaligayahan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanasan. Ang bawat tawa ng kanyang mga apo ay tila isang gamot na nagpapahilom sa 25 taon niyang pangungulila. Dad, gising na pala kayo. Ang bati ni Isabela habang pinapahid ang kaunting harina sa kanyang pisngi. Lumapit siya at humalik sa pisngi ng ama. Ang pandesal ay malapit ng maluto. Miguel is already at the stable. Sasabay daw siyang mag-almusal sa atin. Naupo si Don Roberto sa hapag. Alam mo, Isabela, sa bawat kagat ko ng tinapay na gawa mo, naaalala ko na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga masasama. Ang tunay na katarungan ay ang makita kang nakangiti ng ganito. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Sa isip ni Isabela, sumagi ang balita tungkol sa kabilang panig ng mundo. Si Anton ay nananatili sa loob ng malamig na selda, isang lalaking nawalan ng lahat ng bait at dangal, na ang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon. Si Clara naman ay patuloy na nagdurusa sa hatol ng lipunan at ng batas. At si Doña Rosa, ang matandang babae ay tuluyan ng nilamon ng katahimikan sa loob ng mental facility ng bilangguan. Hindi na nakikilala ang sarili. Tila ba ang kanyang kaisipan ay tuluyan nang binuran ng bigat ng kanyang sariling kasamaan. Pinatawad na ba niya sila? Huminga ng malalim si Isabela habang tinitingnan ang kanyang mga kamay.
Hindi ko alam kung mapapatawad ko sila sa paraang gusto ng mundo. Dad, ang mahinang sagot ni Isabela. Ngunit pinalaya ko na ang sarili ko mula sa kanila. Ang galit ay isang kadena at pinili ko ng putulin iyon. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sila ay bahagi na lamang ng isang lumang panaginip na wala ng kapangyarihan sa akin. Bumukas ang oven at ang bango ng tinapay ay humalo sa hangin. Inihain ni Isabela ang mainit na pandesal sa gitna ng mesa. Ang pamilya ay nagsama-sama. Ang tunog ng pagdarasal bago kumain ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang himig ng pasasalamat na abot hanggang langit. Ang bayhak na iniwan ng kanyang buhay ay malinaw. Ang tadhana ay maaaring maging malupit at ang mga tao ay maaaring maging tuso. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina at ang katotohanan ng sariling dugo ay palaging makakahanap ng paraan upang bumalik sa tahanan. Ang bawat pagsubok ay tila apoy lamang na sumubok sa ginto ng kanyang pagkatao. Ginawa siyang mas matapang, mas matalino, at mas mapagmahal. Habang lumalabas si Isabela sa balkonahe pagkatapos ng almusal, tiningnan niya ang malawak na lupain ng Valderrama. Ang araw ay mataas na. Nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng kanyang kaharian. Ang mga luha ng nakaraan ay naging mga hamog na ngayon ay nagbibigay buhay sa mga bulaklak ng kanyang kasalukuyan. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Siya ay si Maria Isabela Valderrama, ang babaeng dumaan sa apoy, nilunod ng ulan, ngunit muling bumangon upang maging reyna ng sarili niyang tadhana. Ang katarungan ay naipatupad na, ang kapayapaan ay nakamit na, at ang bukas ay kasing ganda ng kanyang unang ngiti sa umaga. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa loob ng bahay kung saan naririnig ang tawanan ng kanyang mga anak. Ang pait ng nakaraan ay tuluyan ng naging tamis ng tagumpay. Salamat, Panginoon! Ang huling bulong ni Isabela sa hangin. Sa wakas, nandito na ako sa tahanan.